una sa lahat. I'm advising the DOE to already start putting in place a framework for rationing or rationing fuel. Up to 50 days ang ating inventory. At ang facts, hindi natin alam kung anong susunod. I know it might cause panic, but kung dumating ang punto na wala tayong papasok na petrolyo, mas malala yung magiging problema. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Lilimitahan ang pagbili, agarang pagrarasyon ng diesel at gasolina, sinusulong sa gitna ng krisis sa langis. Fully booked na. Mga biyahero pa probinsya, pahirapan na makasakay ngayong Miyerkules Santo. Tutuldukan na ang gera, mga pag-atake ng Amerika sa Iran, tatapusin na raw ni US President Trump. Isinusulong ng agarang pagrarasyon ng mga produktong petrolyo dahil pa rin yan sa walang katiyakang supply ng langis, bunsod ng gera sa Middle East. Para sa live report ng Unguna sa Balita, si News 5 Cent correspondent Mean Los Baños. Mean, sa mungkahin ni Senator Gatchalian, paano patutupad itong pagrarasyon ng langis? Jiggy, liwanagin muna natin. Nangyari nga yung fuel rationing na yan na iminumungkahi ni Senator Win Gatchalian, ibig sabihin, lilimitahan yung dami ng petrolyo na pwedeng ibenta sa ating mga kapatid na motorista. So ano bang layunin yan? Siyempre, para nga tayo makapag-save ng ating supply ng langis. Pero, bagamat wala pang detalye, Jiggy, kung paano ba yan gagawin, sa nakikinikinita daw ni Senator Gatchalian, dapat mas malaki yung ilaan na produktong petrolyo doon sa mga negosyo at mga trabaho na yan yung pangunahing ginagamit. So for example, jeep, TNVS, mga taxi. And then, para sa kanya, dapat kung magpapatupad ng fuel rationing, dapat exempted dyan yung mga essential services. So for example, ambulansya, fire trucks, mga police, at yung Philippine Coast Guard. So pinaaral na ni Senator Gatchalian yung agarang pagpapatupad nitong fuel rationing na ito. Dahil anya, kailangan talagang magbawas ng hanggang 50% ng konsumo ng supply ng langis para mas mapahaba pa nga yung o yung mas ma-extend pa natin yung buhay ng inventory na meron tayo sa ngayon. Dahil ayon nga, kung matatandaan mo, Jiggy, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, good for 51 days yung inventory ng langis na meron tayo ngayon. Jiggy. At mayan kung priority itong mga pampublikong sasakyan at saka yung mga ambulansya, yung mga fire truck, papaano yung mga pribadong sasakyan? Ay, talagang yung mga pribadong sasakyan at pribadong mamamayan ang tatamaan talaga nitong fuel rationing na to. Na itanong natin kay Senator Win Gatchalian, ganun talaga kasi ang mukhang may exempt nga lang gaya nga ng sinabi niya, yung mga essential services. So, kung ano yung paanong sistemang gagawin dyan, ipauubayan na raw ni Senator Win Gatchalian doon sa mga ahensya na talagang mangunguna dyan sa pagpapatupad ng fuel rationing. Pero ang malinaw sa ngayon, sinuggest na ni Senator Gatchalian sa Department of Energy na ipatupad na ng agaran o ASAP itong fuel rationing na ito. Syempre natanong ko rin kay Senator Gatchalian kasi posible mangyari kasi dyan, Jiki, kapag may fuel rationing, baka may mga kapatid tayo na piliin na lang mag-commute kesa magdala ng sariling sasakyan. Anyway, limitado naman pala yung ipanggagas nila, hindi ba? So ang sinasabi ni Senator Gatchalian dyan, dapat talaga handa yung public transportation natin na saluhin yung dami ng commuter sakaling madagdagan pa yan dahil nga sa mga kababayan natin na pipiliing mag-commute na lang kesa magdala ng sariling sasakyan. Isa pang tanong, Jiggy, naku baka naman na mag-cause lamang yan ng panic sa ating mga kababayan kapag isinagawa yung fuel rationing na yan. Ito yung sagot ni Senator Win Gatchalian. Up to 50 days ang ating inventory. At ang facts, hindi natin alam kung ano yung susunod. It might cause panic, but kung dumating ang punto na wala tayong papasok na petrolyo, mas malala yung magiging problema. Kung meron tayong mga assurance na makakakuha tayo ng supply for after 50 days, then hindi na kailangan mag-ration. Kaya maraming bansa na, hindi naman tayo lang. No? Ang pinaka-latest ay Indonesia, nagra-ration na sila. And more and more countries. In fact, ang Pilipinas, di rin tayo bago dyan. No? Noong 1970s, ginawa rin natin yun. Jiggy,
aside from us, tayong mga private individuals, syempre tatamaan din yung fuel rationing na yan pag isinagawa yan, yung mga politiko mismo. At alam naman natin, ang ilan sa kanila, pagkahaba-haba ng convoy kapag sila po'y bumabiyahe. Kaya ang suggestion nga ni Senator Gatchalian, wag na munang magmahabang convoy yung ating mga politiko para iwas din po at makabawas din sa produktong petrolyo na kinukonsume nila. Jiggy. At nabanggit ni Senator Gatchalian yung 1970 fuel rationing. Paano to pinatupad noon? Oo, balikan lang natin, rewind lang tayo. 1973, kung matatandaan mo, Jiggy, nagkaroon din tayo ng global oil crisis dahil naman sa Arab-Israeli war. So, konting-konting background lang. Ano ba nangyari dyan? Nagkaroon ng surprise attack ang Syria at Egypt sa Israel. Dahil dyan, nagpatupad ng oil embargo o hindi naglabas ng ng langis o produktong petrolyo yung mga oil-producing Arab estates. At syempre, nung nangyari yan, apektado yung supply, yung pandaigdigang supply. So, nagkaroon ng fuel rationing noong panahon na yan dito sa Pilipinas under Marcos Senior Administration, tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ang nangyari niyan, nag-distribute ng coupon sa mga barangay bilang pagkontrol sa pagbili ng petrolyo. At ang naging resulta nga yan, mahabang pila talaga ng mga sasakyan sa mga gasolinahan, Jiggy. At may reaksyon na bang Malacanang at mga transport group dito sa proposal ni Senator Gatchalian? Waiting pa tayo, Jiggy, kung ano ang reaksyon ng Malacanang, kung kakayanin ba or is this something that they're looking into right now na pwede na nga ba talagang magkaroon ng rationing by this time, ano? Pero sa ngayon, ang sinasabi ng isang transport expert na si Rene Santiago, hindi handa ang pamahalaang Bongbong Marcos Jr. para magpatupad ng fuel rationing. Hindi raw gaya nung panahon ng kanyang ama na ipinatupad nga yung parehas na mekanismo. Pakinggan natin ang pahayag ni Mr. Rene Santiago. I have not seen the government so far come out with a good plan how they will do it. I don't think they have the capacity to iron out the mechanics and the details to make it work properly. You have to rely on digital technology to do it. At dito sa pagrarasyon ng petrolyo ay ano pa, bukod dito, ano pa yung mga sinusulong ng mga senador na solusyon? Marami kasi nilabas na, Jiggy, ngayong araw yung chairman's report, ano, mula doon sa, kung natatandaan mo, yung mga nireport ko sa iyo na Protect Ad Hoc Committee na nagkaroon ng mga dalawang pagdinig pa lang naman so far kaugnay sa krisis na ito. At kabilang nga sa naging rekomendasyon nila ay magsagawa ng isang unified comprehensive contingency plan ang gobyerno. Kasi ang gusto ni Senator Gatchalian bilang chairman ng nasabing ad hoc committee, ilatag ng maayos at ilatag ng malinis yung plano kung paano mareresponde sa krisis na ito. Bakit? Kasi pagkakataon din daw ito para makita rin ng Kongreso kung magkano bang pondo ang kakailanganin sa ayuda at iba pang gastusin. Dahil, Jiggy, pag hindi kinaya nung pondo na meron tayo ngayon, baka kailanganin daw na magpasa ng supplemental budget o baka kailanganin na magsulong muli ng Bayanihan 3. Natatandaan mo nung pandemya, Bayanihan 1 and 2, Bayanihan 3 na ngayon kung sakasakaling isusulong ito sa panahon ng oil crisis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. In an event na humaba at in an event na tumaas pa yung presyo, kasi may mga, di ba, nakita ko sa news, pati yung Red Sea, sinasara na ngayon. No, kung sinara mo yung Red Sea, di talagang wala nang pagdadaanan kahit anong langis galing ng Middle East. So, yan ang worst case scenario natin. So, kaya kailangan magplano lang tayo eh. And we need to already start, kami no, dito sa Senate, we're already studying all the possible courses of action. Some other recommendations, Jiggy, ang sinasabi ng ad hoc committee, dapat magpataw din ng price cap sa mga produktong petrolyo, lalo na kapag nasa state of national emergency itong ating bansa. Nariyan din yung pagpapataw ng windfall tax sa mga
kumpanya na sobra-sobra naman ang laki ng kinikita sa panahong ito ng krisis, itinutulak din yung VAT exemption o pagtanggal sa VAT doon sa mga ini-import nating petrolyo kasi magpapababa rin talaga yan ang presyo sa mga produktong petrolyo, diesel man o gasolina. At syempre, yung pag-amyenda sa oil deregulation law para magbigay ng mas matinding proteksyon di lamang sa gobyerno, lalo na sa mga consumers. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang live report ni Mayan Los Baños. Pahirapan ng makasakay ng bus sa ilang ruta pa probinsya ngayong Miyerkules Santo. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, gaano karami mga pasahero at tingin ba'y makakasakay silang lahat? Alam mo, Jiggy, para doon sa mga kapatid natin ngayon palang sasakay dito sa PTEX. Naku, warning lang talaga, napakaraming pasahero dito ngayon kumpara kahapon at talaga nakakita na tayo ng mahabang pila papasok doon sa mga boarding gates. Ngayon kasi yung huling araw ng pasok sa trabaho, kaya marami sa ating mga kapatid ngayon palang uuwi sa kanilang mga probinsya. In fact, Jiggy, ang ina-expect ng PTEX management ay lumampas sa 200,000 passengers ang bilang ng mga pasahero dito ngayong araw na ito. Kanina nga may mga nakausap tayo mga pasahero na medyo nahihirapan na makabili ng ticket dahil fully book na yung karamihan sa mga biyahe, lalong-lalo na yung mga papuntang Bicol. Itong isa nakausap natin na papuntang Daet, Camarines Norte, talagang medyo mahirap na makabili ng ticket ngayon. Buti na lang daw at merong mga dagdag na biyahe, dagdag na trips, kaya kahit paano nakapag-secure pa rin sila ng kanilang mga ticket. Aabot daw sa 1,300 naman kasi yung special permits na ibinaba ng LTFRB para siguradong may masakyan yung ating mga kapatid na uuwi sa mga probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ng PTEX management. Taon-taon, yung Holy Wednesday, ito talaga yung pinakamaraming pasahero natin every Holy Week season. So inaasahan natin na dadagsain naman tayo ng mga pasahero ngayon. Karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi nakakapag-leave, mga daily wage earners, ngayon pa lang sila magkakaroon ng pagkakataon na magbiyahe. At Gerard, sa usapin ng pamasahe ay kumusta ang pamasahe sa ngayon? Jiggy, kahit nga nag-utos na ang Malacanang na isuspend muna yung fare hike, kahit approved na ito, suspend muna, meron pa rin mga bus companies dito na nagpapatupad pa rin ng mas mataas na pasahe. No choice nga lang yung ibang mga pasahero, katulad nung isa nakausap natin, papuntang Bicol, ang binayad niya ay 1,900 pesos kada pasahero. Dati raw ay nasa 1,700 lang ibinabayad niya. Merong isa papuntang Daet, Camarines Norte, ang ibinayad naman niya ay nasa 992 pesos, dati 850 pesos lang daw yung pasahe pa uwi sa kanila. Ang sabi naman ng PTEX management, wala pa naman daw nakakarating ulit na bagong reklamo sa kanila at kung meron man ay agad nila itong ire-report sa DOTR tsaka si LTFRB. Kung maaalala natin, Jiggy, nitong mga nakaraang araw ay nag-issue ng show cause order ang LTFRB sa 8 bus companies na nag-ooperate dito sa PTEX dahil nga sa mas mataas na singil sa pasahe. Jiggy. At pagdating sa seguridad, sa dami ng mga pasahero ay paano tinitiyak ang security dyan sa PTEX, Gerard? Jiggy, kanina nga umikot dito yung ilang government agencies na ang mandate nila ay may kinalaman sa security. Ilan sa kanila ay itong Bureau of Fire Protection at saka yung Office of Transportation Security ng DOTR. Ikot-ikot sila dito, tiningnan nila yung mga security equipment katulad ng mga CCTV, itong mga walk-through scanners. At tinuruan din nila yung mga bus drivers ng tamang paggamit ng fire extinguisher. At pinaalala rin nila sa atin itong mga nakarang araw ay nagsagawa rin ng drug test dito para sa mga drivers at mga konduktor para masigurong sila ay nasa tamang kalusugan, tamang pangangatawan at tamang kaisipan para sa pagmamaneho ng malayo. Jiggy. At Gerard, pagdating sa ibang mga terminal ay kumusta ang sitwasyon? Jiggy, kaninang umaga ay nasilip natin yung mga bus terminal dyan sa Sampaloc. Normal pa naman, wala pang siksikan pero baka by this time, medyo may pila na. At kaninang bandang alas 3, alas 4 na ng hapon, yung mga stasyon ng bus dyan, yung mga biyaheng papuntang Batangas at Laguna, ay naku po, talagang napakahaba na ng pila, napakaraming
pasahero naghihintay ng masasakyan at baka ganyan ang magiging sitwasyon dyan hanggang ngayong gabi. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa PTEX. Susunod, ilang pasahero sa Batangas Port uminit ang ulo dahil sa aberya sa online reservation. Dala kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nantala naman ang biyahe ng ilang pasahero sa Batangas Port. Nagkaaberya kasi sa online reservation system ng Pantalan. Live mula sa Batangas Port, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, anong naging dahilan ng aberya? Yes, Jiggy, may inilusad nga kasing online reservation assistance system o yung tinatawag na oras dito sa Batangas Port. Pero imbis daw na makatulong yung ilang mga nanibagot na lito, hindi maiwasang mabad trip at uminit ang ulo. Kwento ng ilang pasahero na kausap namin, kumuha naman daw sila ng slot online. Pero hindi pa rin sila nabigyan ng ticket dahil punuan na. Nitong Lunes lang sinimulan nga itong pagpapatupad ng online reservation system. Bibigyan dito ng QR code ang pasahero at kailangan lamang itong scan para makapili ng biyaheng available. Maganda naman daw ang layunin dito ng Philippine Ports Authority o PPA para matiyak na may slot ang bawat pasahero. Yun nga lang, tila hindi ito umubra dahil nagkaproblema naman ang encoding ng ilang mga shipping companies. Narito ang pahayag ng isa sa mga nagreklamong pasahero at ang paliwanag naman ng involved na shipping company. Sana hindi na lang sila nagbigay ng ganito. Eh, higit sa lahat ay senior citizen na po ako. Dapat sanina, agad kaming pinauwi. O, di wala na sana kaming reklamo. O, pinaasa kami. Problema po kasi doon sa system sa unahan. 2 barko po ang nailagay doon. Kaya po nag-double po yung capacity ng tao namin. Di natubog po kami. Wala na po kami may bigay na. Mon, pagdating sa pamasahe sa barko, ay may nabalitaan ka ba kung tumaas na rin ito? Oo, Jiggy, initially merong hanggang 20% taas pasahe na pinapayagan sa mga shipping company. Mismong Maritime Industry Authority o Marina ang nag-aproba nito dahil sa wala pa nga ring prenong taas presyo naman pagdating sa produktong petrolyo. Isa ito sa nakikitang dahilan naman ngayon ng pamunuan ng PPA, particularly ng Batangas Port, kung bakit tila kaunti ngayon ang pasahero kumpara noong nakaraang Semana Santa. Jiggy. At sa ibang sitwasyon sa ibang pier ay kumusta naman? Nako, Jiggy, parang gaya dito sa Batangas Port, mas kaunti din yung mga pasahero doon naman sa Manila North Port. Sa katunayan, isa lamang ang biyahe roon. Gayunman, pinaigting pa rin ang seguridad sa Pantalan. Nag-inspeksyon nga rin doon kanina ang Office for Transportation Security. Kabilang sa kanilang inalam ay kung napapatupad ba ng Pantalan yung tamang terminal fees at mga passenger fees. Narito ang pahayag ni OTS Undersecretary Gilbert Cruz. If ever meron kami makita na some of them are violating or any violation doon sa mga napag-usapan as to the terminal fees and travel fees, gagawan po namin ng kaukulang report yan. Jiggy, paalala lamang sa mga kapatid nating babiyahe pa lamang mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, iwasan na ho na magdala ng mga matutulis na bagay, maging yung mga flammable materials para iwas na rin sa abala at aberya at mas maiging dumating ng ilang oras bago ang inaasahang mga expected na travel or trip ng inyong mga barko. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Mon Gualdes po, live mula sa Batangas Port. Mga kapatid, bukod sa gasolina at diesel, tumaas din ang presyo ng LPG. Mula sa higit 1,300 pesos nitong Marso, higit 1,500 pesos na ang regular na tangke. Malaki rin ang tinaas ng presyo ng iba pang uri ng LPG products. Naglalaro sa 17 pesos hanggang 20 pesos ang taas presyo kada kilo. Kaya nasa 45 pesos hanggang 220 pesos ang taas presyo ng kada tangke.
Susunod, mga gulay sa Benguet nakatenga dahil sa konti ng mga bumabiyahing trucker. At sa dokumentado, mga banal na puon inaalagaan din na parang tao. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Natetenga mga gulay sa Benguet dahil sa madalang na pagbiyahe ng mga trucker. Ang mga magsasaka tuloy, bagsak presyo ang bentahan. Live mula sa La Trinidad, Benguet, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, una sa lahat, sigurado ang hinaing ng mga trucker ay ang presyo ng diesel. Alam mo, Jiggy, tama ka dyan. Halos wala na nga raw silang kinikita ngayon dahil sa mahal ng petrolyo. Kaya ang resulta niyan, nagiging madalang na rin yung pagtungo nila rito para kumuha, mag-angkat ng mga gulay sa La Trinidad. Ayon nga sa isa sa mga nakausap natin na truck driver na si Marvin Acosta, kung dati daw, 4 na beses sa isang linggo kung bumiyahe sila ng balikan mula yan sa Benguet patungo sa Maynila, ngayon daw, swertihan na kung makadalawang biyahe sila sa isang linggo. Narito ang kanyang naging pahayag kanina. Medyo bumagal, tumumal yung biyahe namin sa gawa ng mahal ng kwan. Diesel, 2, ganun, 3. May backlog kami kasi pa kwan . Ngayon, wala na, isa na lang siguro, 2, ganun. Jiggy, ayon sa Benguet Truckers and Traders Association, kung dati 30,000 pesos yung ginagastos o kinakailangan para sa isang biyahe na balikan mula sa Maynila patungo sa Benguet and then pabalik ulit sa Maynila, ngayon daw pumapatak na sa 45,000 pesos hanggang 60,000 pesos yung kinakailangan para makapag-angkat o makapagdala ng mga ani. Pakinggan natin yung naging pahayag ng Pangulo ng Benguet Association. Hopefully, ang mga traders ay mabigyan man lang kahit yung murang diesel man lang. Lalong-lalo na yung mga farmers natin. Kasi talagang bugbog sarado ang mga farmers ngayon. Jiggy, ang La Trinidad LGU naman sinabi na nakikipagtulungan na raw sila sa Department of Agriculture o DA para sa posibilidad na makapamigay ng subsidy para sa mga rehistradong truckers pati na rin mga traders nila dito sa lungsod. Yan, yung mga nakausap mong mga magsasaka at vendor, ano ang kwento naman nilang epekto nito sa kanila? Jiggy, kanina nga naglibot-libot tayo sa La Trinidad at pinuntahan natin yung mismong trading post nila kung saan nga nakausap natin yung ibang mga traders na nagbebenta at mga vendors at farmers. Ayon nga sa kanila, kinakailangan daw talaga nilang ibenta sa murang halaga yung mga inani nila kahit palugi na dahil kung hindi, baka mag-oversupply. Partikular na yung repolyo na isa sa mga pinakamarami daw yung supply ngayon. Narito yung kanilang mga naging pahayag. 8 lang. Binibinta namin ng 10. Pahirapan pa. Pahirapan pa. Pero ngayong murang-mura na, ayaw pang mabili. Kaya, wala. Nga. Kunti ang buyers na yun. Mas kumakonti? Sa mga order namin, kunti lang. Hindi kagaya nung past months na medyo marami. Pag 150 kilos na lang, ganun. Parang nahati. Bawas? Nagbawas ang order. Jiggy, base nga sa tala ng Department of Agriculture dito sa La Trinidad, bumaba ang market price ng mga gulay. Pinakamababa nga dyan yung repolyo na makakabili ka as low as 7 pesos. Tama kayo dyan, 7 pesos per kilo mo mabibili dito yung repolyo. Samantalang ganun din kamura or nasa 20 to 25 pesos naman yung range ng broccoli. Yung bell pepper naman nasa 120 to 150. Cauliflower, sayote at lettuce mababa rin ang halaga nila sa ngayon. Posible pa raw yan bumaba, Jiggy, kung sakaling magtuloy-tuloy yung ganitong klase or ganitong environment ngayon na matumal yung pag-akyat ng mga buyers para mag-angkat ng mga ani. Jiggy, sa panayam natin kanina sa mayor ng La Trinidad na si Roderick Awingan, sinabi niya na vegetable trading daw yung pinakamalaking parte ng ekonomiya nila. Kumbaga ito yung main GDP driver nila. Kaya kailangan daw as soon as possible matugunan na nila kagad itong problemang ito dahil kung hindi, magiging malaki ang epekto nito. Hindi lang daw sa mismong La Trinidad kundi pati na rin sa buong probinsya ng Benguet. At yan muna ang latest mula dito. Balik sa'yo, Jiggy.
Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa La Trinidad, Benguet. Tradisyon na tuwing Semana Santa ang prosesyon ng imahe ni Jesucristo at ng mga santo. Pero bago yan, espesyal ang paghahanda ng mga tagapag-alaga ng banal na puon. Ang kwento dokumentado ni Jess de los Santos. Panahon ng Kwaresma, di lang mga tao ang nagtitipon sa Minor Basilica ng Santa Ana sa Taguig dahil sa isang sulok ng simbahan. Tanghalang mga mukhang bakas ang dalamhati at mga damit na nagpapahiwatig ng pighati. Nakahilera ang dose-dosenang puon mula sa mga kamarero. Bago sumapit ang mahal na araw, ang mga kamarero o caretaker ng mga puon sa Taguig saglit na ipinahihiram ang kanilang mga santo sa simbahan ng Santa Ana. So gaano karami yung meron dito? So, mga more than, mga 20 to 30 po. 20 to 30. At lahat ito, merong mga pamilyang nagmamayari. Yes, opo. Nakilala ko ang isa sa mga kamarerong ito, si Paul, 28 anyos. Kapag sinabi po natin kamarere, sila po yung mga nangangalaga ng mga banal na imahe sa simbahan. Imahe po ng simbahan na pinagkatiwala sa iyo. Pwede kang tawag, ikaw ang po nun, ikaw ang kamarero po nun, ikaw ang caretaker. Ang ganito kaigting na pananampalataya, kinakailangan ng malalim na bulsa, lalo na kung nais mong magpagawa ng sarili mong santo tulad ni Paul. Mahina kasi ang 50,000 pisong puhunan. Wala pa po yung mga gamit po doon na. Yung actual body lang yun? Opo, body lang po. Oo. Tapos ano yan, nakadepende pa yan sa materyales na gagamitin. Ano ba, saan ba gawa ang mga imahen? Yung may mga wood, yung mga resin na mas mura po, yung mga nabibili po natin sa Tayuman, sa kaya po. Tsaka yung may mga na ivory. Para sa mga kamarerong gaya ni Paul, ang pagbibigay alaga sa mga puon at imahe, katumbas o kung minsan nga, higit pa sa pagbibigay aruga sa isang totoong tao. Binibigyang kalinga at respeto, lalo't para sa kanila, ito raw ay mga piping patotoo sa kanilang pananampalataya. Kasi ang mga image po, kinoconsider po natin as banal. Okay. Kumbaga, ang ginagamit po natin, kundi po bulak, wipes po. Basta ako po kasi personally, may designated po ako na panglinis po ng puon lang. Kasi tinuturong ko po silang member ng family. Taunan din kung magpagawa ng damit para sa mga puon si Paul. Pero di basta-basta ang pagpili ng kulay at forma. Halimbawa, ito pong kay Jesus Christ, ang bagay lang po sa kanya, kung di po puti, red or violet. Kasi po ito yung appropriate kay Jesus Christ po. Kasi yun yung akma din dun sa mga kwento niya sa Biblia. Kasi po, gaya po ng sinabi ko po kanina, ang portion po ay way po ng katekismo, pagtuturo sa mga tao kung anong nangyari po ng buhay ni Jesus. Ang kulay, inaayon din sa panahon. Mas makulay tuwing Pasko, balot naman ang dilim tuwing Semana Santa. Ang kalingang hatid ni Paul sa mga santo, di lang sa mata masisilayan, kundi maging sa halimuyak. Gumagawa kasi siya ng mga pabango para sa mga santo. Ang kanyang pananalig, siya niya rin ngayong hanap buhay para matustusan ng debosyon. Kaiba sa pabango ng mga tao, mas matapang ang mga likhang halimuyak ni Paul. Tinagdagan po namin yung oil content. Oil, okay. Ano ba dapat yung percentage pag gumagawa? Ang ginagawa po kasi namin 30% po for now. 30% oil? Opo, oil po. Marami yun Kasi sa pabango, ilang percent lang ang oil? Opo, 10, 20, 30. Yun pong pinaka-max na po yan. Kasi kapag sinobrahan po namin, para na siyang mantika. Hahaluan ito ng tubig at alkohol mula sa vodka. Kaya na nitong magtagal hanggang kalahating araw. Sulit, lalo't nasa 320 lang ang halaga kada isang bote. Meron na rin siyang 7 scents, kabilang ang rosas, ilang-ilang at jasmine. Gaya ng normal na pabango, may panlalaki, may pambabae, at meron ding pambatang pabango para sa mga santo. Ayun Pwede din sa buhok, di ba? Opo. Uy, ang bango nga. Opo, amoy powder po yan. Amoy powder, amoy baby. Opo. Nasa loob pa ng seminaryo noon si Paul nang magsimula siyang gumawa ng pabango. Nang mapilitang iwanan ng ambisyong maging pari, ang negosyong ito ang kanyang naging sandalan. Akala ko nung nawala ako sa seminaryo,
wala na akong buhay. Kumbaga ito, mas pinalapit po kay Lord. Ito pong Veronica Sets, naging devotion ko na rin po. Batid ni Paul na di lahat ay sang-ayon sa debosyon sa mga imahen at santo. Hindi naman sila yung pinagsilingkuran natin. Yung sino yung nare-represent ng image. Kumbaga, ito po yung spiritual connection with the divine. Yung connection po natin sa Diyos. Ang pagbuhos ng pabango kay Jesus ayon sa Biblia, isang mahalagang yugtong naganda kay Kristo bago siya ipako sa krus. Sa simpleng paggawa ng mga halimuyak, ang nais ng kamarerong si Paul, muling masariwa ng mga deboto ang sakripisyo ng poong may kapal. Jess De Los Santos, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, dokumentado. Susunod, sitwasyon sa NAIA ngayong Miyerkules Santo, alamin live. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mahaba ng pila sa mga check-in at immigration counter ng mga paliparan ngayong Miyerkules Santo. Live mula sa NAIA Terminal 3, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, kumusta ang sitwasyon ng mga kapatid nating pasahero? Jiggy, sa mga oras na ito, ramdam na ng mga pasahero sa parehong domestic at international flight ang dami ng mga bumabiyahe ngayong Miyerkules Santos. Bukod nga sa mahabang pila sa mga check-in counters, matagal din ang hintayan sa immigration dahil sa dami ng tao. Mabuti na lang maagang nakabili ng plane ticket ang karamihan sa mga bumabiyahe ngayon, kaya kahit na may agam-agam dahil sa gulo sa Middle East, itunuloy na raw nila ang bakasyon para hindi sayang ang ticket. Jiggy, epektibo na ngayong araw ang pagbaba ng airport fees para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng jet fuel. Ang passenger service charge para sa international flights ibinaba na sa 700 pesos mula sa dating 900 pesos, habang nasa 150 to 200 pesos na lang mula sa dating 350 pesos sa domestic flights. Mararamdaman itong mga bagong airport fees ng mga ngayon palang bibili o magbubook ng kanilang plane tickets. At pagdating sa usapin ng seguridad, kumusta ang security naman na nilatag para dyan? Jiggy, kanina nga nag-inspeksyon itong Office for Transportation Security o OTS para tiyakin ang seguridad sa buong paliparan. Inobserbahan nila kung paano ipinatutupad ang screening sa mga pasahero at mga bagahe nila. Ipinakita rin ng NAIA Infrastructure Corporation ang mga X-ray scanner na ginagamit para ma-detect kung may bit-bit na ipinagbabawal na gamit ang mga pasahero. Kabilang sa mga pinagbabawal sa airport ang mga patalim, flammable liquids at compressed gases tulad ng aerosols at butane. Sa ngayon, wala naman daw silang nakikitang seryosong banta sa seguridad, pero marami pa rin ang nahuhulihan ng basyo ng bala at live ammunition. Ginagamit daw kasi ito bilang anting-anting ng ilang pasahero at meron din namang nakakalimot na alisin ito sa kanilang bag mula sa shooting practice. Kaya paalala ng OTS, tignan mabuti ang laman ng mga bag para hindi na maabala at ma-delay sa kanilang flight. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte, live mula sa NAIA Terminal 3. Sa ibang balita, tatapusin na ni US President Donald Trump ang mga pag-atake sa Iran sa loob ng 2 o 3 linggo. Sinabi niya yan sa panayam ng media sa White House. Anya, nagawa na ng Amerika ang layunin nitong buwagin ang nuclear program ng Iran. Napabagsak na rin daw nila ang rehimen ni Iran Supreme Leader Ali Khamenei na napatay sa airstrike. Mahigit 1 buwan ng gera ng Amerika, Israel at Iran. Halos 2,000 ang namatay sa mga pag-atake. Nadamay rin ang iba pang mga bansa sa Middle East at nagdulot ito ng pangdaigdigang krisis sa langis. All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. We'll be leaving very soon. I would say that within 2 weeks, maybe. Sa mga magbabiyahe po ngayong Semana Santa, ingat po kayong mabuti. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat.
Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.